Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga idol. Ako po si Paul Pizzo ng Hap and Sons Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po ang location po natin. Kung gusto nyo po akong i-direct message, meron naman dyan po yung profile pic po natin. Yung FB page po natin dati is Hap Sons. Ngayon, hindi na po. Yung tunay ko na po na pangalan po natin, Hipolito Morcia Pizzo Jr. Kasi pinaberified po natin sa Facebook. Yan. Nandyan naman po din yung number po natin para at least i-text nyo ako. Kasi minsan, yung may nag-aano po sa atin na hindi daw nila mahanap yung tawag nito, yung profile po natin. Para ako message na lang po kaagad sa inyo. Okay? Bigay nyo sa akin yung messenger nyo, message ako sa inyo. So, andito po tayo ngayon sa range area. Kanina, may nag-advise po sa akin, okay namang disinfect at saka lagyan daw talaga, sabugan daw talaga ng apog o limestone. Nakikita nyo yung dito, lahat po ng area, nilagyan po namin ng apog para at least antibacterial daw. So ngayon, yung pahulugan po natin system sa January born, mag-release po tayo sa September, second week, mag 8 months na po sila. So may slot po tayo na 20 heads na lang po ang kulang. Yan, pwede niyo habulin. Ano na natin, papuntahin na natin sila dito. Kasi feeding time na po tayo ngayon. So yan, nakikita nyo, malaki na po sila. 4 months old na po sila. Yan. 4 months old. Yan. Dami po nila, oh. Yan. Yung pag-style po namin sa pag-feeding is ano po, isasabog lang po namin sa lupa. Yan. Total, buwan-buwan po naman kami tawag nito, nagpupurga. Pag umaulan, nilagay namin sa bahuga, yung feeder na ginagawa namin na pipe na hinahati po namin. Yan. Yan po sila. Dami po. Yan, tingnan nyo. Dami. Dami po nila. So, ito po ay mga 190 heads. Okay? Sabihin natin, yung hindi mainam, nasa 20. So at least sobra. Kasi ang order po natin is 70% lang po ako talaga para may maibigay po ako na mainam na super na manok. Yan. So malaki na po sila. Healthy. Yan. Halos po nakikita nyo is male. Kasi nagsisilik na po tayo ng mga pullets. Pero yung final selection po natin is 6 to 7 months old talaga. Yan. Kailangan, nandyan po, na yung iba kasi ayaw lumapit kasi parang pinapalo na po siya ng mga barako dito. Yan. So, yan, mga idol, nakikita nyo na. Healthy po sila. Pinapasok yung iba kasi dito na po sila, tumatalo na po sa fishnet o sa kids. Yan, tumatanon. So pag kumakain po sila nandyan, hindi makaano, so pinapapasok po ng mga tauhan po natin. So nakikita nyo, marami po akong choco and high caliber gray over kelso. Yan. Okay, so please, masaya po tayo dahil healthy po sila. Yan. Nakikita nyo yung puti dyan sa mga batong-bato o lupa dyan. Apog po yan, apog or limestone. Dito pa sa gilid, Yan. Kung saan sila po tumatay na natutulog sila, nililisan natin, winawalisan, at saka, yun ang binubuhusan po natin ng apog. Every week po tayo naghahagis po ng apog.
ganun pa rin, wawalisan pa rin, araw-araw, nagdi-disinfect tayo ng liquid disinfection 2 times a week. Para at least talaga sigurado. Yan, oh. Yun iba dito, yung hindi barako, yung barako nandun. Yan, oh. So, marami-rami po ito sila. Yung late born po natin, saka na po tayo tawag nito, tanggap ng reservation yung nabandingan na po sila. Kasi, titingnan ko kung ilang materialis, ilang tuwi, kasi halos dyan, 3/4, 1/4, pure street breed. Halos dyan ang late born. Kasi yun ang kasanayan po talaga sa paggawa po ng materialis. Yan. Para at least dalawang season siya ma-breed. Yun ang ano natin. Pero tayo ngayon ay gumagawa po tayo every season ng mga pures at saka street breed po natin. Yung mga 7-8 yan for materials. So dito siguro wala na pong tawag nito mga idol. Hindi muna ako tumatanggap ng pang tryo natin or pang pares po natin kasi parang nakikita ko swak na po talaga. So mahirap na tumatanggap tayo tapos wala po akong maibigay. Yan kailangan. Kaya nga at saka sa mga crosses po natin 70% lang po talaga ako nagre-release. Yung 30% kasi hindi natin masigurado. Sinasabi ko palagi, kahit sino dyan, hindi perfect ang breeding. Okay? Yan. So, yan po. At least masaya po tayo. Oo, masaya po tayo talaga na yung manok natin healthy, lakas kumain. Kasi pag yung manok natin, yung alaga po natin, pag hindi masaganang kumain or hindi malakas, talagang unhealthy po sila. Yan. So, ito, yung isang araw ay kakapurga ko pa lang. Yan. So, malapit na po ito sila mahardin. Pwede na sana yung iba kasi marami na. Pero pinag-anuhan ko lang muna kasi hindi pa po natapos yung breeding area po natin na pinagawa natin na nililipat ko na yung breeding area ko instead na doon, ginagawa ko ng receiving area. Yan. Kasi yung mga pullets po natin na early bird is nandun pa. So, magsiseleksyon nga ako. So, by June 20, kung may sobra na mainam na mga pullets, street breed, pure, saka two-way cross, ipopost ko yan or ibablog ko dito sa YouTube. So, disclaimer, no animals were harmed of the making of this video, mga idol. So, excuse me. Yun lang. At least, yung nag-aabil po ng pahulugan sa atin sa January born. Maraming salamat po. Yan. Malakas ang hangin ngayon dito ngayon. Kanina pa nag-umpisa yung lakas ng hangin. So, tapos yung moisture content nakikita ko dahil may hygrometer kami dyan sa labas. Hindi kagaya ng last week. Abi ang moisture content 5 o'clock pa 100% na. So ngayon nasa 80% pag 4 o'clock 5 o'clock 80, maglalaro 75 to 80. Naniniwala po talaga tayo kasi tinuturuan po tayo ng mga magaling na mga breeder, magaling na mga handlers, magaling na mananari, parang team po sila. So kailangan po pala talaga sa breeding may ka-team ka. Hindi po talaga natin susuluhin. Kasi pag sinusulo po natin, wala. Kailangan makipagkaibigan tayo sa mga magaling na mga breeder. Dahil yung iba talaga, magturo talaga sa inyo. Kagaya sa akin, tinuturuan po ako nila. Dahil tayo ay medyo mabait, pero alam nyo na, di ba? Yun talaga, basta vlogger, alam na natin yung mga ugali natin, nag-big vlogger nga tayo. Kasi, pero once na vlogger po tayo, honest po tayo, di ba? Yan. Maraming salamat po talaga. Hindi dahil sa inyo yung nag-aabil sa atin ng pahulugan. Wala po si Hapsans GF. Yan. So, yan. Marami po tayong nagawa.
Sana po sila, pag ma-release po natin, yung early bird po natin, pag ma-release, pag nandoon na sa kanila, healthy, at saka, nagaganon, di ba? So, yun. Oh. Ang style po namin, hiniwalay-hiwalay po namin yung pag-feed, pagbigay sa kanila kasi pag isang lugar lang, yung iba takot, hindi makakain. So, ngayon, pag nito, yung busog na po talaga yung medyo barako dyan, yung parang king sa kanila. O tapos niyan, makikita namin, tinitingnan po nila ng breeder po natin, si GR, saka yung assistant breeder po niya, na pagtingin namin na meron pa talagang gustong kumain, pabigyan konti, dahil yung busog na, ayaw naman yan kumakain. So yun lang, adjust po ang pag-feed po sa kanila. Minsan, sabihin natin, 10 kilos. Ngayon, umaga, pagkahapon, bigayin muna ng 6 kilos to 7 kilos to 8 kilos. Ganun ang Pagka gutom pa, bigyan na naman konti. Hindi palagi na kung 10 kilos pagka umaga, hindi. Magdidepende po sa, magdidepende po sa gana po nila, mga idol, magdidepende. Tika muna, parang nabunot yung stand natin So, yun po. Yan lang. At least napakita ko na sa inyo. Hindi po tayo nawala. Pag mawala tayo, gawa na naman tayo ng panibagong account po natin. Yun. Sa mga subscribers, shout out sa inyo lahat dyan. Sa nag-avail, shout out. Sa susunod, babasahin ko na lahat. Kasi hindi na pa po ako nakapag-shout out. Parang isang vlog, halos shout out yung vlog natin. Sa dami pong gusto magpa-shout out from Luzon, Visayas, Mindanao. Yan po. Shout out sa mga vlogger dyan. Mga idol natin na mga vlogger. Mga vlogger na inanuhan namin, sinusundan po namin. Yung mga mayaman na mga vlogger, kahit mayaman sila, nagblog sila para lang mapakilala yung mga manok nila. Salamat po sa inyo sa pagbablog nyo. Kasi pag hindi kayo nagbablog, hindi po ako nakagaya sa inyo. Kagaya po kay Sabong Pinas at saka sa mga ibang vlogger. So, shout out po talaga sa inyo lahat dyan, mga idol. Okay? So, tapos na siguro yung vlog po natin sa update po natin sa mga national born. Watch out po sa late born. Saka na po ako mag-vlog. Kasi pag nabandingan na, at least pag mag-vlog po ako, diretso, tuloy-tuloy. Pag magtanong po kayo sa akin kung anong available na bloodline, ko talaga sa inyo kagad. Kasi ngayon hindi pa. Kasi pag nabandingan, banding, may mga markings dyan. Lilista ko kagad dyan. Kung ano ang healthy at saka hindi healthy. Kasi pag nagbanding na po kami sa natin, mga cockerels, tinitingnan, healthy ba o hindi. Pag medyo talagang hindi pwede, scratch, hindi na pabandingan, hindi pabandingan. Yun ang style ko. Kasi kala mo, dito sa kanila, maganda. Kasi malakas kumain, yung pala, payat. So once may payat, automatic, yan, kagad. Yun lang. Kaya wag maghinayang. Ako naghihinayang din, pero hindi pwede. Kasi nagbibinta po tayo ng mga alaga po nating manok. Yun po ang negosyo po natin. So, yan. So, tip ko yan sa mga baguhan. Huwag maghinayang. Kasi pag pinalaki mo sila, tapos yung health nila, alanganin. Tapos, for example, naibinta mo, tapos ngayon, hindi na babalik sa'yo. So, yan. So, hanggang sa muli, mga idol, huwag nating kalimutan mag-ingat. Huwag nating kalimutan magdasal kay Papa Jesus. Pag magdasal man tayo, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Lord. God bless! Good afternoon!